So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, ang full chapter ng One Piece 1092. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece chapter 1092 at ang title nga nito ay The Rampage Incident of Tyrant Kuma in the Holy Land. So nagsimula ang chapter kung saan ipinapakita yung flashback ng mga nangyari kahapon sa Marijua. Nagsisigawan nga dyan ng mga Celestial Dragon na kaakyat ng araw ito. Ang invincible slave na si Kuma ay nagbalik na at agad nga silang nag-utos sa mga gwardya na pigilan nga agad ito. At mula nga dyan ipinapakitang nagawa na ang talian ng mga gwardya ng kadena yang si Kuma. Pero sinasabi nga nila dyan na hindi nila kayang pigilan ito at mukhang may gusto nga itong puntahan. At kasunod nga nyan bigla na lamang gumamit ng Orshushock yang si Kuma. Napakatinding pag-atake nga ang ginawa niya kung saan isang napakalaking pagsabog ang nangyari. At makikita nga na talagang burado ang paligid sa napakatinding atake ni Kuma. Pero mula nga dyan ay may bigla na lamang naglalakad papalapit. Sabay nagtanong nga ito kung ano ba ang ginagawa niyang si Kuma nung mga nakaraang araw-araw ang mga Revolutionary Army. At talagang nagiging historic distraction incident ng araw ito. At ipinakita nga dyan na ang dumating walang iba kundi ang Fleet Admiral na si Akainu. Ipinapakita naman dito na duguan nga ang isang gwardya at nabigla nga siya sa pagdating ng Fleet Admiral. Pero bigla na nga lang siya diyang tinapakan ng Celestial Dragon sa ulo. Sabay sigaw nga nito na napaka-useless daw ng mga sundalo nila. Sabay tanong nga rin ng Celestial Dragon kay Akainu patungkol sa in-order ng dinner na lobster nung nakaraang gabi. Pero hindi nga ito nakarating. Unang pagkakataon nga raw na nangyari ito. At ano na ba raw ang nangyayari sa food supply nila dito sa Marijua? Merong ding nagsabi na set aside nga raw muna ang patungkol doon. Dahil sa na-injured nga raw siya ng tyrant na yan na si Kuma. Isa nga lang daw itong slave kaya magmadali na nga raw yang si Akainu at patay na agad dito. Kaya dito talagang inis na nga yang si Akainu. At sinabi niya nga dyan na kung hindi nila makokontrol ito, hindi niya pwedeng hayaan na lamang yang si Kuma dahil sa talagang napakadelikado nito. Hindi na nga raw dapat nag-e-exist ang utak ni Kuma. Pareho na nga raw ito sa isang patay na. At saan ba raw talaga ito pupunta? At kasunod nga niya na ayan na nga. Bagang! Ginamit ni Fleet Admiral Sakazuki ang ataking Hellhound. Talagang wasak nga dyan ang parte ng mukha ni Kuma. Yan nga rin yung parehong ataking ginamit niya sa Marineford War at talagang wasak nga rin yung gilid ng mukha ni Whitebeard. So dito ay makikita na talagang matindi nga ang naging damage kay Kuma. Pero agad niyang napansin dyan na Akainu na meron pa nga rin daw dugo na dumadaloy dyan kay Kuma. So nagpapakita nga ito na hindi pa talaga totally 100% cyborg yang si Kuma. Maaring meron pa ang konting consciousness ang natitira sa kanya. At base nga rito talagang meron nga siyang pinipilit puntahan dyan sa Marijua. So kasunod nga niyan talagang pinilit tumakbo ni Kuma. Pero muli ngang umatake dyan ang Fleet Admiral at tinamaan nga dyan si Kuma sa paa. At makikita nga sa panel na to na talagang nasaktan nga siya sa mga ginawang pag-atake sa kanya ni Akainu. At bigla na lamang napakabilis agad ngang nag-teleport kung saan yang si Kuma. So tumakas nga si Kuma at maaaring umalis nga talaga siya dyan sa Marijua dahil kung hindi talagang mamamatay nga siya kay Akainu. Ang tanong nga ngayon saan nga kaya pupunta yang si Kuma? Mas maganda nga kung sakaling sa Egghead Island mapunta si Kuma dahil sa nandun nga ang anak niyang si Jewelry Bonnie pati na nga rin si Dr. Vegapunk. So matapos nga makatakas ni Kuma nagkaroon nga ng flashback itong sa Akainu. Ito nga yung scene kung saan nahuli ng Blackbird Pirate si Jewelry Bonnie at bigla ngang dumating itong si Akainu. Sinabi nga dyan ng Fleet Admiral na kahit na ano pa nga raw ang sabihin niyang si Bonnie hindi na nga raw babalik pa si Kuma dahil sa nag-volunteer nga raw ito para maging isang combat weapon. At talagang sigaw nga dyan yang si Bonnie habang umiiyak. Sinungaling nga raw yang si Akainu at hindi nga raw papayag na mag-volunteer yung tatay niya at hindi nga rin daw siya nito iiwan. Balik naman sa present na nangyayari, galit na galit ang mga Celestial Dragon dahil sa biglangang nawala yang si Kuma. Nakatakas na nga raw ito at paano nga raw natatawag na Fleet Admiral ni Sakazuki yung sarili niya. Dito naman talagang parang wala ngang pakialam si Akainu sa mga pinagsasabi sa kanya. Nakatingin nga lang siya dyan sa malayo kung saan nawala si Kuma habang sinasabi niyang puppet na nga lang daw ito. Nawala na nga raw kay Kuma ang lahat pati na ang will at isipan nito. Kaya saan nga raw kaya talaga ito pupunta? So kaya aabangan natin kung talagang mapupunta nga rito sa Egghead Island yang si Bartholomew Kuma. So kasunod nga niyan cut na nga rito sa nagiging bakbakan sa Egghead Island. Patuloy ngang binabanata ng mga Mark III Pacific
pacifista ang mga sea beast weapon at ipinapakita na isa-isa ngang lumulubog ang mga imbensyon na ito ni Dr. Vegapunk. At dahil dyan marami ng mga sundalong marin ang nakapasok dyan sa bawang parte ng Egghead Island at nag-report nga sila na talagang nakapasok na nga raw si Admiral Kizaru sa Labo Base. At kasunod nga niyan dito sa taas ang pinakahihintay nating laban, Luffy versus Admiral Kizaru. Makikita na naka-snake man na nga dyan niyang si Luffy habang patuloy niyang ang binabanatan niyang si Kizaru. Kapansin-pansin dyan na hindi nga gumagamit si Luffy ng Advanced Conqueror Saki at talagang nasasalag nga lang ng Admiral ang mga binibitawan niyang atake. Nasabi nga dyan ni Kizaru na talagang ito nga raw si Luffy ang tumalo kay Kaido dahil sa talagang matindi ito. Pero bakit nga raw ang piratang tulad niya kailangan protektahan si Dr. Vegapunk? Pero sagot nga dyan ni Luffy yun nga raw yung itatanong niya. Bakit nga raw gusto ng mga ito na patayin si Old Man Apple? Nagtaka naman si Kizaru sa tanong ni Luffy, sabay lipad nga nito ng napakalayo. Tinatanaw nga siya dyan ni Luffy pero talagang napakalayo nga ng nilipadan ng Admiral. Habang sagot nga rito sa malayo si Kizaru na obviously hindi niya raw gustong patayin ng matanda. Kilala niya na nga raw ito matagal na panahon na, kaya wag na nga raw makailampayang si Straw Hat Luffy. Mula nga dyan sinabi niya nga acceleration kapangyarihan, sabay lipad niya nga ng napakabilis pabalik. Nasilaw na nga rito si Luffy dahil sa talagang napakaliwanag at kasunod nga niya ayan na nga, bagang! Isang napakatinding lightning kick ang binitawan ni Admiral Kizaru. Talagang sa pool nga dyan niyang si Luffy, lipad nga siya dyan ng napakalayo at sa sobrang lakas tinamaan, nahati at nawasak ang Vegaforce. At habang tinitignan nga ito ni Kizaru naaalala niya nga si Dr. Vegapunk nung ipakita sa kanya ang robot na yan. At sinasabi nga ng matanda na yan nga raw ang pangarap na robot ng sangkatauhan. So dito pinapakitang wala na at talagang nahati nga ang Vegaforce. Samantalang si Luffy tumalsik pa rin, tumama sa barrier at isang napakatinding pagsabog ang nangyari. Napasigaw na nga lang dito si Franky para kay Luffy habang ipinapakita na kasabay niyang ang nalaglag dyan si Bonnie. At mula nga dyan bagsak nga at talagang wasak ang imbensyong robot ni Dr. Vegapunk. Napatakbo na nga lang si Lilith, si Franky at si Bonnie dahil sa pagsabog ng robot. At habang nag-aalala nga sila dyan sa mga nangyayari bigla na nga lang dumating dyan si Kizaru. Kinausap nga ni Kizaru si Bonnie at sinabing napakalaki ng araw nito. Napakabilis nga raw talagang lumaki ng mga bata sa ngayon. Meron nga raw itong galit sa matanda at siya naman daw si Kizaru nabigyan ng utos para i-assassinate si Vegapunk ang kinamumuhian ni Bonnie. Pero bigla nga sumugod dyan si Bonnie at sinabing nagpalit na nga raw siya ng target. Inatake niya nga dyan ng Trace Death Rush yang si Kizaru pero napakadali nga lang itong inilaga ng Admiral habang sinasabi niya na wag na nga raw siyang puwersahin pa, nasaktan yung mga taong kilala niya. Sinipa niya nga rin si Bonnie at tumama nga rin ito sa barrier habang eto namang si Franky gagamit na nga ng Radical Beam. Pero sa isang iglap bigla na lamang nawala dyan ang Admiral at nasabi na nga lang dyan ni Lilith na nasa peligro na nga raw ang main Stella body. Agad ngang tumawag yang si Franky sa command room para sabihin ang mga nangyari. Sinugot nga agad dito ni Usopp at nagtanong kung ano ba yung matinding pagsabog na narinig nila sa labas. At mula nga dyan dito sa loob pinapakitang tuwang-tuwa nga ang mga Vegapunk dahil sa nakrak na nga nila yung password. Ipinapakitang inis na inis nga si York dahil dyan habang inilapit naman ni Usopp ang Denden Mushi kay Dr. Vegapunk. Sinabi nga ng matanda na pwede na nga raw nilang i-disable ang barrier. Tinanong niya nga kung nasa likod na ba ng isla ang Vegaforce 1 pati na ang barko nila. Sasagot pa nga lang dyan si Franky pero mula nga dyan nandyan na nga ang Admiral at nagsalita nga agad dito. Sinabi dyan ni Kizaru na sira na nga raw ang escape plan ni Vegapunk at ang giant robot dreams nga raw nito sumabog na. Biglang-bigla nga at napasigaw na nga lang ang lahat dahil sa nandyan na nga agad sa gitna yang si Kizaru. Paano nga raw nangyari ito at talagang tapos na nga raw sila. Habang si Kizaru naman sinasabi na sana ay maintindihan ang mission nga raw na ito talagang napakahirap para sa kanya kaya ayaw niya na nga raw pahabain pa ito. Pero kasunod nga niya ayan na nga. Dinampot nga dyan ng dambuhalang si Luffy ang si Kizaru. Napakarami
maraming ang galos dyan ni Luffy kaya talagang matindi ang sipang binitawan ni Kizaru. At sinabi niya nga dyan na talagang napakasakit ng ginawa nito. Ipinakita naman na lumingon na bigla at pinagpawisan nga yang si Kizaru habang sinasabi niya na talagang nagpakita nga raw ito gaya ng sabi-sabi. Sabi naman ni Luffy talagang pinalipad nga raw siya ni Kizaru pababa. 2 beses nga raw siyang dumaan sa barrier at akala niya nga raw ay mamamatay siya. At kasabay nga niyan ipinapakita na habang tumutunog ang Drum of Liberation hanggang dito kung nasa ng Ancient Robot bigla na lamang umilaw ang mata at na-activate nga ang robot na to. Subalit talagang Drum of Liberation nga ang nagpa-activate sa robot dahil sa makikita nga ang pagtugtog nito dyan mismo kung nasa ng Ancient Robot. Marami nga ang nagtataka kung bakit ba hindi na-activate ang Ancient Robot nung naglaban si Luffy at si Lucci. Dahil sa nung time nga na yun ginamit din ni Luffy ang Gear 5 niya. Pero opinion ko lang maaaring merong level yung lakas ng tunog ng Drum of Liberation. Sinabi mismo dito ni Luffy na 2 beses nga raw siyang dumaan sa barrier at parang mamamatay nga raw siya. At tingin ko yun nga yung dahilan kung bakit ngayon lang na-awaken ang Ancient Robot. Maaaring talagang mas malakas ang tunog ng Drum of Liberation pag talagang nalalagay sa paligro ang buhay ni Luffy. Similar nga ito sa unang beses na na-awaken ni Luffy ang Gear 5 niya. Sinabi mismo ni Kaido na napatay niya nga raw si Straw Hat Luffy pero nagawa nga makabalik nito at talagang dumadagungdong ang Drum of Liberation at dun nga ito narinig ni Shunisha. Dun nga rin mismo nasabi ni Shunisha na nagbabalik na nga raw si Joy Boy. So opinion nga lang natin yan pero maaaring meron pang ibang dahilan sa kung paanong na-awaken ang Ancient Robot. So 200 years ago na-awaken nga rin ang robot na ito at sumugod pa sa Marijua. Sinabi ko sa spoiler na maaaring merong nakapag-awaken nung time na yun ng Sun God Nika. Pero ayun nga sinabi mismo ng mga Gorosei na 800 years ago ng araw nung huling ma-awaken ito. Hindi nga ito tumutugma sa nangyari ngayon sa Ancient Robot. Kaya possible na meron niyang ibang paraan para mapaandar muli ang robot. O di kaya naman talagang hindi alam ng mga Gorosei na merong nakapag-awaken ng Sun God Nika. At sila na nga rin mismo ang nagsabi na sa loob ng 800 years talagang hindi nila makuha-kuha ang Devil Fruit na ito. Ganun pa man masasabi natin na talagang isang power up nga ito para kay Luffy. Obviously talagang magiging kakampi nga nilang Ancient Robot. Nawasa kanina ni Kizaru ang Vega Force 1, yun nga yung balak nilang gamitin para makatakas sa isla. At ang Vega Force 1 nga na yun mismong sa Ancient Robot nakabase. Kaya maaaring ang Ancient Robot nga na ito ang makatulong para tuluyang makatakas ng Egghead Island sila Luffy. So ayun, let me know sa comment section below kung ano ang reaction nyo sa chapter na to. Ang magandang balita wala nga tayong break next week. 1 linggo lamang mga tol yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. Kaya ayun, huwag kalimutang mag-like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!